Bakit kahit malaki na ang sahod mo, pero wala ka pa ring ipon? May mga taong 20K lang ang sweldo, pero may emergency fund. Habang iba, 50K na nga, 80K pa nga, o 100K pa nga ang monthly income, pero isang emergency lang, ubos agad lahat. At minsan, mapapatanong ka talaga ng, paano nangyayari yun? Paano nagiging kapos ang taong malaki naman ang kinikita? At ang masakit, baka hindi talaga maliit na sweldo ang problema. Baka may mali sa paraan nating humawak ng pera. Kaya kung gusto mo pang maintindihan kung bakit maraming mataas ang income pero walang ipon, bakit mabilis maubos ang pera, at paano makakaiwas sa cycle na ito, siguraduhin mong tapusin mo ang video na ito hanggang dulo. Kasi baka isa sa mga habits na pag-uusapan natin ngayon ang dahilan kung bakit hirap ka pa ring makaipon. Welcome to Pera Freedom, ang channel na tutulong sa'yo para maintindihan ang pera, makawala sa utang at hindi na maging alipin pa ng paycheck habang buhay. Maraming Filipino kasi ang may mindset na ganito. Kapag lumaki ang sweldo ko, magiging okay na ang buhay ko. Pero napansin mo ba, maraming tao na tumaas na nga ang income pero mas lalo pang nabaon sa utang. Dati problema nila ang kulang sa sweldo. Pero ngayon, tumaas ng sweldo, nagkukulang pa rin. At dito pumapasok ang isang financial problem na madalas hindi napapansin. Lifestyle inflation. Ano ba ang lifestyle inflation? Simple lang. Habang lumalaki ang income mo, lumalaki rin ang lifestyle mo. Halimbawa, nung maliit pa ang sweldo mo, okay lang mag-jeep. Pero nung tumaas ang income mo, biglang puro grab car na. Dating okay lang ang lutong bahay, pero ngayon halos araw-araw food delivery na. Dating simpleng phone lang, ngayon kailangan latest model lagi. At walang masamang mag-improve ang buhay. Pero ang problema, kapag lahat ng dagdag income mo napupunta rin agad sa dagdag gastos mo, wala rin. Kaya kahit lumalaki ang kita, parang wala pa rin nangyayari financially. May kilala akong call center agent. Noong nagsisimula siya, 18K lang ang sweldo niya. Simple lang ang lifestyle niya noon. Nagbabaon, nagko-commute, naghihintay ng sale bago bumili. At kahit maliit ang sweldo niya, nakakaipon siya kahit papaano. Pero after ilang years, na-promote siya. Naging team leader. Umabot halos ng 70K ang monthly income niya. At syempre, sobrang saya niya. Pakiramdam niya, finally, umaangat na ako. Kaya unti-unti niyang in-upgrade ang lifestyle niya. Bagong iPhone. Mas madalas na Grab. Food delivery halos gabi-gabi. Travel kapag stress. Shopee checkout kapag malungkot. At hindi niya namamalayan, habang lumalaki ang sweldo niya, mas mabilis ding lumalaki ang gastos niya. Hanggang dumating sa point na kahit 70K income niya, wala pa rin siyang emergency fund. Lesson number 1. Malaking sweldo doesn't automatically mean yaman. Ito ang unang importanteng lesson. Hindi porket mataas ang income mo, financially stable ka na. Kasi maraming tao mataas ang sweldo, pero mataas din ang utang, mataas ang monthly bills, at mas mataas ang stress. May kotse nga, pero hindi mapakali kapag due date na. May branded na gamit, pero walang savings. At minsan, mas financially free pa ang taong simple mamuhay kaysa sa taong malaki nga ang sweldo, pero wala namang kontrol sa gastos. Point number 1. Deserve ko to culture. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit mabilis maubos ang pera ay ang tinatawag na deserve ko to mindset. At honestly, wala namang masamang mag-reward sa sarili. Pero minsan, sumusobra tayo. Kapag pagod sa trabaho, food delivery agad. Kapag stress, online shopping. Kapag may bonus, travel agad. Kapag may bagong sweldo, bagong gadget agad. At unti-unti, nagiging emotional ang paggastos natin. Hindi na needs, kundi comfort. Key lesson number 2. Emotional spending. Ito ang pangalawang lesson. Kapag emotions ang nagdidikta ng gastos mo, mahirap makaipon. Kasi temporary lang ang saya na nabibili ng pera. Pagkatapos mong bumili, babalik ulit ang stress. Kaya bibili ka ulit.
At doon magsisimula ang cycle ng swipe, check out, utang, stress, and repeat. At ito ang dahilan kung bakit maraming tao, kahit malaki ang income, wala pa ring financial peace. Point number 2. Social media pressure. Araw-araw natin nakikita, travel ng ibang tao, bagong kotse, bagong iPhone, luxury coffee, aesthetic lifestyle. At minsan, naisip natin, parang napag-iiwanan na ako. Kaya kahit hindi pa ready financially, pinipilit nating sumabay. Kahit tulugan, kahit utang, kahit paycheck to paycheck, maging mukhang successful lang. Key lesson number 3. Hindi lahat ng nakikita online tunay. Tandaan mo ito, hindi dahil mukhang mayaman online, mayaman na talaga. May mga taong puro flex online, pero baon sa utang offline. At may mga taong simple lang mamuhay, pero may ipon, may investments, at may peace of mind. At honestly, mas okay ang tahimik na may savings kaysa maingay na puro naman utang. At para marami pa tayong mapalaya at hindi na maging alipin pa ng pera, ay pa-like and share ng ating video. Malaking tulong yan para mas marami pa tayong maabot na Pilipino. Point number 3. Fake rich culture. Isa ito sa pinaka-dangerous na mindset ngayon. Yung mukhang successful, pero isang emergency lang, bagsak agad financially. May pang Starbucks araw-araw, pero walang emergency fund. May latest gadget, pero minimum lang laman ng savings account. At tandaan mo ito, ang tunay na mayaman, hindi yung maraming branded at magagarang gamit, kundi yung may peace of mind. Point number 4. Walang financial discipline. Maraming tao, ang focus lang ay paano lalaki ang income ko. Pero bihira magtanong ng paano ko hahawakan ng tama ang pera ko. Kasi kahit gaano kalaki ang income mo, kung wala kang discipline, mauubos at mauubos din yan. Hindi income ang totoong problema minsan, kundi habits, mindset, at self-control. Key lesson number 4. Financial freedom starts with discipline. Hindi mo kailangan maging milyonaryo agad. Minsan, ang tunay na progress ay marunong ka ng mag-budget. Hindi ka na impulsive bumili. May emergency fund ka na. At hindi ka na dependent sa utang. Doon nagsisimula ang tunay na financial freedom. Point number 5. Hindi tayo naturuan. At honestly, hindi rin naman natin totally kasalanan. Kasi karamihan sa atin, walang nagturo paano humawak ng pera. Tinuruan tayo paano maghanap ng trabaho. Pero hindi paanong mag-budget, umiwas sa utang, mag-save, mag-invest, gumawa ng assets. Kaya maraming Pilipino, sobrang sipag. Pero paikot-ikot pa rin sa parehong cycle. So paano ba magsisimula? Simple lang. Kapag tumaas ang income mo, huwag agad taasan ang lifestyle mo. Mag-ipon muna bago gumastos. Build an emergency fund. Mag-invest sa skills. At matutong i-delay ang luho. Hindi mo kailangan magmukhang mayaman para maging successful. Kasi ang tunay na goal ng financial freedom ay hindi yabang, kundi peace of mind. Darating ang araw mapapagod ka rin bumili ng bagay na panandalian lang na nagpapasaya sa'yo. At marirealize mo, hindi pala masarap ang buhay na puro forma lang kung wala ka namang peace of mind. Kaya habang maaga pa, matuto kang kontrolin ang pera mo bago ang pera ang kumontrol sa buhay mo. Kung may napulot kang aral sa video natin ngayon, pwede mo kaming isubscribe para maging updated ka sa mga susunod nating video. Dahil dito sa Pera Freedom, malaya ka na, hindi ka na alipin ng pera.